Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa gabing ito. Panginoon, salamat o Jesus Christ na muli nagkaroon kami ng oras, ng panahon na makapakinig na inyo pong mga salita. Dalangin namin, Lord God, ang malayang pagkilos sa mga espiritu. Kayo pong aming maging tagapagturo, maging kalakasan ng bawat isa, Lord God, sa mga oras na kami po ay namumroblema, sa mga oras na kami po ay nangihina. Kayo pong aming maging sandal at patuloy nga na sa lahat po ng aming ginagawa, O Jesus Christ, patuloy nga na walang ibang madakila, walang ibang maparangalan, kundi kay lamang po, Father God. Salamat po sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong pag-aaral sa ating topic 111, Renewed Hearts, Overcoming Life's Challenges. Yan. So sabi ko nga kanina, marami po akong nakakausap personally, through online. Talagang ang dami pong mga pinagdadaanan ng ating mga kapatid sa Panginoon. So mahalaga po na maunawaan natin paano ba natin mo-overcome yung mga pagsubok ng buhay na atin pong kinakaharap. I would like to share one of my favorite verse. Actually, hindi ko pa alam noon yung verse na to. Pero in my quiet time, no mga unang mga days na ako po ay naging Kristiyano na born again. So that was, I think, mga 15 years ago. Ayan, so I was crying unto God. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bibigyan niyo po ba ako ng bagong puso, ng bagong spirito? And then, nung inopen ko yung Bible ko, dito niya ako dinala sa verse na to. Kaya favorite verse ko po ito. Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27. Ang sabi ng Lord, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Yun yung tanong ko, 'di ba? Sabi ko, Lord, bibigyan mo ba ako ng bagong puso, ng bagong spirito? Meron pala sa Bible na nagsasabi noon. So, ibig sabihin, nung ito'y sinabi sa akin ng Panginoon, nangyari na to sa buhay ko. Nabinigyan ako ng Lord ng bagong puso, ng bagong spirito, dahil nanampalataya ako sa Kanya na sarili kong Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sabi niya, I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you. Kanino daw espiritu yung ilalagay niya sa atin, yung espiritu ng ating Panginoong Heso Kristo. And move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Di ba minsan, kahit na alam naman natin yung tama, we know what are the things that we needed to do, napakahirap for us na gawin, 'di ba? Kasi nga, nature nating mga tao na sinful, na magkasala, magkamali. Pero ang sabi ng verse, the Lord will give. Ayan, He will put His Spirit in us. Dahil nasa atin na yung Spirito ng Panginoon, remember, we are the temple of the Holy Spirit, yun yung magiging reason para masunod natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Basahin ko rin sa Tagalog. Sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. 'Di ba? Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuting aking mga utos. Actually, meron akong kina-counsel. Mga 5 na po ito. There are 5 people na kina-counsel po natin online. Alam niyo po ba yung mga problema nila sa puso talaga? Hindi physically may sakit sila sa puso, pero mga broken-hearted po sila. So, very powerful tong verse na to na ang Lord ang magbibigay sa'yo, kapatid, ng bagong puso, ng bagong spirito, na minsan pasaway tayo, minsan pinipilit pa rin natin yung gusto natin kahit hindi yung kalooban ng Lord. Tandaan mo, yung Panginoon pa rin ang magbibigay sa atin ng pusong masunurin. Kasi tandaan mo, the Holy Spirit already resides in us. Amen. So, kung aralin po natin yung Bible, marami rin po mga verses na nagre-relate dito doon sa Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27. Sabi nga ng Ezekiel chapter 11 verse 19, God promises, and I will give them one heart and a new spirit I will put within them. I will remove the heart of stone from their flesh and give them a heart of flesh. So, ibig sabihin, inulit, di ba? So, sa Ezekiel chapter 11 verse 19, inulit siya sa Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27. It emphasizes the removal of a heart of stone and the gift of a new spirit. So together, these passages highlight God's formative work in His people. So hina-highlight lang po na minsan hindi naman talaga natin kayang kontrolin, 'di ba? Minsan hindi naman talaga natin kayang pigilan yung nararamdaman ng ating puso at kalooban. Pero tandaan mo,
ang tatrabaho niyan sa buhay mo, yung ating Panginoon. God's transformative work in His people. Hindi yan trabaho ng tao. That is the work of the Holy Spirit. That is the work of Jesus Christ. Kaya kailangan lamang na tayo po ay nagbababad sa Kanyang mga salita. We stay in the presence of God, replacing hardness of heart with receptivity to His will. Ako nga natutuwa, 'di ba? Every time na meron tayong mga problema na na-encounter, may mga questions tayo sa Panginoon, may mga uncertainties tayo na na-encounter sa buhay po natin, the more na lumalapit tayo sa Panginoon. At minsan ginagamit ng Lord yung opportunity na ito para maging receptive tayo, mapakinggan natin yung tinig ng Panginoon at mapalapit tayo sa Panginoon. Kaya nga merong verse, 'di ba, na the Lord is close to the brokenhearted. Yung mga tao na nangangailangan ng presensya ng Diyos, ng comfort ng Lord, the more na pinararanas ng Panginoon ang pag-ibig niya sa mga taong ito. Sa Tagalog, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. 'Di ba? Katulad lang ng verse ng Ezekiel chapter 36 kanina. Ano pa po? Even in Jeremiah chapter 31 verse 33, sabi dito, "But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people." So yung verse na ito po, it echoes the promise of inward transformation. Yung external transformation kasi madali lang. Pwede kang mag-makeup, pwede kang magputol ng buhok, pwede kang magkulay ng buhok, pwede kang magpatangos ng ilong, pwede kang magpaputi, pwede kang magpatan. Pero yung promise ng inward transformation, that is the work of the Holy Spirit. Panginoon ang tumatrabaho po niyan. As God writes His law on the hearts of His people. So nangyayari pala yung inward transformation dahil isinulat na ng Panginoon yung kanyang mga tuntunin, yung kanyang mga layunin sa atin, sa ating mga puso. It emphasizes the intimate relationship between God and His people. Kaya nga napakahalaga na meron kang relasyon sa Panginoon. At sana binibigyan natin ng quality time ang Lord. We pray unto God, we worship the Lord, we read the Word of God, we attend fellowship, so it results in obedience born out of genuine love and devotion. Remember, lahat ng bagay na meron po tayo galing sa Panginoon, even our lives galing po sa Panginoon. So the Lord would want us to have a fellowship with Him. At kailangan po dyan ng obedience. Kailangan po na we give ang quality time para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon at sa kanyang mga anak. Sa Tagalog, sabi ng Jeremiah 31 verse 33, "Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at silang aking magiging bayan." Alam niyo po ba na ito ay nasa Book of Jeremiah? At si Jeremiah po, ang tawag sa kanya, the crying prophet. Napakahirap maging prophet during the Old Testament time kasi nga, yung mga Israelites, the chosen nation of the Lord, pasaway, matitigas ang ulo. Kahit na minsan ang dami na nakita nilang miracles, napatunayan na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga Israelita, pero pasaway pa rin. Matitigas pa rin ang mga ulo ng mga ito. So si Jeremiah, he always pray for the Israelites. Ayan, kaya ang sabi ng Lord, huwag kang mag-alala, ako ang kanilang magiging Diyos at silang aking magiging bayan. At itatanim na lang Lord sa kanilang mga kalooban ang kanyang kautusan. Isusulat ito ng Panginoon sa kanilang mga puso. So, di ba, hindi ito trabaho ng tao. This is the work of the Holy Spirit. Kaya nga lagi ko nga sinasabi sa mga kinakounsel ko, sa mga kinakausap ko, magtiwala ka lang sa Panginoon. Amen. Dapat isurrender mo lahat sa ating Panginoon. Kasi one day, makikita mo na lang, tatawanan mo na lang kung anong nangyayari sa life mo ngayon. Kasi nga mapapatunayan mo na napakabuti talaga ng ating Panginoon. At ginagamit lang niya yung mga situations na yan para mas mapalapit ka sa Kanya. Hanapin mo yung presensya ng Lord sa iyong buhay. Sabi ng Hebrews chapter 8 verse 10,
Ito, nirelate din siya sa Jeremiah 31 verse 33. Bakit ko ginamit yung Hebrews 8:10? Kasi yung Jeremiah chapter 31, nasa Old Covenant ito, nasa Old Testament. Ang kausap dito ng Panginoon mga Israelites. Pero pagdating natin sa Hebrews, we're now talking about the New Covenant, the Covenant of Grace. Nasa New Testament po tayo. Ang kausap po dito ng Panginoon, tayo, na nananampalataya kay Jesus Christ. Ang sabi dito, "For this is the covenant I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people." So this reaffirms the promise of God's law being written on the hearts of believers under the new covenant, accomplished through the indwelling of the Holy Spirit. It underscores the permanence and effectiveness of God's work of transformation in the lives of His people. So pinatunayan lang dito na even in the Old Testament time, even up until now, ang trabaho na sa ating Panginoong Heso Kristo. God's work of transformation in the lives of His people. Sa Tagalog, Hebreo 8:10, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at silang aking magiging bayan. Di ba katulad lang nung Jeremiah chapter 31 verse 33. So malinaw lang sinasabi dito na ang Panginoon ang kikilos, ang tatrabaho sa bawat isa po sa atin. Ngayon balikan natin yung ating main text, yung sabi ko na favorite verse ko na binigay sa akin ng Lord 15 years ago, Ezekiel 36:26-27, sabi dito ay sa passage from the Old Testament under the book of Ezekiel na isinulat during the time of Babylonian exile. Pinatapon itong mga Israelites sa Babylon. The prophet Ezekiel delivers this message from God to the Israelites who were experiencing spiritual and national turmoil due to their disobedience and subsequent captivity. So lagi na lang nakakaptive or lagi na lang nakukubkob itong mga Israelita at patuloy silang sumusuway, tumatalikod sa ating Panginoon. So the passage speaks to God's promise of spiritual renewal and restoration for His people, symbolized by the transformation of their hearts. Yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, the battle is always in the mind. And yun po ay nasa puso rin po natin. Kasi hindi naman nakatingin ang Lord, di ba, dun sa physical appearance po natin, nakatingin ang Lord sa ating puso. Kung willing ba tayo na maglingkod sa Kanya, kung tunay na Panginoon na tagapagligtas natin siya sa ating mga buhay. So andun po yung spiritual renewal, andun yung restoration na gustong ipamalas ng ating Panginoon sa chosen nation ng mga Israelites na ginagawa rin ng Lord sa atin sa mga oras na ito. So 5 points lang ang gusto kong iwanan sa atin tonight. Tandaan mo, promise of a new heart. So kung may mga area ng buhay mo na sa sinasabi mo na wala ka ng pag-asa, wala ka ng direksyon, ayan, ang tigas talaga ng ulo mo, ang tigas talaga ng puso mo, hindi maturuan, tandaan mo ang Lord ang mabibigay sa ng bagong puso. Just as the Israelites were in need of a new heart para mo-overcome nila yung kanilang spiritual struggles, ganun din tayo. Marami tayong struggles that we may encounter. May mga challenges tayo na kailangan ng transformation from our inner selves, 'di ba? Kailangan. Pero hindi mo kaya. Hindi mo naman talaga kayang baguhin ang sarili mo. Tandaan mo, gagawin po 'yan ng ating Panginoon sa buhay mo. God promises to give us a new heart, free from the burdens of sin and despair. Hindi natutuwa ang Lord kapag tayo po ay malungkot. Hindi natutuwa ang Lord kapag tayo po ay umiiyak. Hindi po natutuwa ang Lord kapag tayo po ay may sakit at karamdaman. Hindi po natutuwa ang Lord kapag tayo po ay lumalangoy sa kasalanan. Enabling us to navigate life's difficulties with strength and faith. Tandaan mo, hindi ipinangako ng Lord na walang storms of life. Hindi pinangako ng Lord na walang difficulty tayong may encounter. Pero tandaan mo, dahil kasama natin ang Panginoon, andun yung ating tagumpay. Andun yung kalakasan na nanggagaling sa Panginoon as long as patuloy tayo nagtitiwala at naniniwala sa ating Panginoong Heso Kristo. Point number 2, removal of stony hearts. Yan. Stony hearts represent hardness,
and resistance to God's will. Yan, sabi ko nga sa'yo, dahil tao tayo, di ba? So, minsan matigas talaga yung puso natin. Minsan resistant talaga tayo. Kasi malinaw naman sa atin yung kalooban ng Lord. Malinaw sa atin yung dapat natin gawin. When to let go, when to say no, when to stop. Malinaw sa atin yun, di ba? Pero minsan resistance pa rin tayo dun sa tinuturo ng Lord sa atin. Pero tandaan mo, through His grace, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, God removes these barriers and replaces them with hearts softened by His love and mercy. Yung Panginoon pa rin, yung mag-aalis ng mga matitigas na puso na meron po tayo. Papalambutin niya yan dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kahabagan sa bawat isa po sa atin. So when we allow God to remove our stony hearts, we become more receptive to His guidance and find greater resilience in facing life's trials. Yung kahit ang dami mong pagsubok sa buhay, hindi ka sumusuko. Kayang-kaya mong harapin kung ano man yung mga pagsubok, mga trials ng buhay na kinakaharap mo, kasi nga, andun yung pag-guide ng Panginoon. Klaro sa'yo na mahal ka ng Diyos, clear sa'yo na kasama mo ang Panginoon, clear sa'yo na one day matatapos din ang lahat ng ito. Amen. Point number 3, infusion of His Spirit. Katulad ng pag-promise ng Lord, sabi dito, na ilalagay na yung kanyang espiritu sa mga Israelita, empowering them to walk in obedience, He also offers His Spirit to guide and sustain us through life's challenges. Kaya nga, God is with us. Yung ating katawan, that is the indwelling of the Holy Spirit, dito nakatira ang banal na Espiritu. Dahil ini-empower tayo ng Holy Spirit, kayang-kaya nating masustain lahat ng mga pagsubok ng buhay, lahat ng mga problema na ating kinakaharap. With the indwelling of God's Spirit, we gain wisdom. Ang Panginoon ang mabibigay sa atin ng karunungan. Kung may mga pagkakataon man sa buhay mo na tingin mo, kailangan mo ng knowledge, ng wisdom sa Panginoon, ang Lord ang magbibigay sa iyo ng kalakasan sa mga oras na tayo po ay nangihina. Ayan, sa mga oras na tayo po ay napapagod, nabibigatan. The Lord will give us comfort. Sa mga oras na tayo po ay nalulungkot, sa mga oras na tayo po ay nabibigo, sa mga oras na we feel broke, 'di ba? Para ma-overcome natin yung mga obstacles and live in accordance to His purposes. Lagi mong tatandaan, may magandang plano ang Lord sa bawat isa po sa atin. Sabi nga, the Lord does not want to harm us, pero gusto niya na bigyan tayo ng magandang future. A future na kasama natin ang ating Panginoon. Point number 4, restoration of relationship. The restoration of the Israelites' relationship with God involved cleansing from sin and reconciliation. Similarly, God seeks to restore our relationship with Him, offering forgiveness and healing. Minsan kasi yung ating relasyon sa Panginoon nasisira dahil sa maraming mga ino-offer ng sanlibutan. Pero tandaan mo, we are already forgiven by God. And the Lord is always willing to heal us. Kung ano man ang nararamdaman natin, ito man ay emotional, ito man ay physical, ito man ay spiritual, ito man ay financial. So tandaan mo, the Lord always would want to restore our relationship with Him. He always offers forgiveness, healing, deliverance, and restoration. As we experience God's restoration, we find renewed hope and strength to face life's difficulties, knowing that we are deeply loved and cherished by our Creator. Lagi mo yang tandaan. Kahit na iwanan ka na ng mga tao na mahal mo sa buhay, kahit na iniisip mo na nag-iisa ka na lang, tandaan mo, the Lord deeply love you and the Lord cherish us. Ang bawat isa po sa atin, mahal po ng Lord equally, individually, personally, mahal po tayo ng ating Panginoon. Point number 5, empowerment for obedience. God's promise to enable His people to walk in His statutes and obey His commands demonstrates His desire for our obedience and success in living out His purposes. Siyempre, yung pinag-uusapan dito natin na commandments, na laws, hindi po yung 10 commandments. Ang pinag-uusapan natin dito, the law to love. The law to love God. The command to love God and to love others as you love yourself as well. Through the transformation of our hearts and the empowerment of His Spirit, we are equipped to overcome life's challenges and live in alignment with God's will.
'Di ba napakasarap ng gano'n na ang ginagawa natin sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung tayo po ay nasa kalooban ng Panginoon, meron tayong assurance na yung output niyan maganda. Pero kapag ginawa na naman natin yung sarili nating gusto, ang tawag doon ay permissive will, hindi tayo certain sa pwede mangyari in the future kasi hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Kaya napakahalaga na alamin mo yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. In our conclusion, inoffer po nung verse na ating binasa yung profound message of hope and transformation. By embracing God's promise of a renewed heart, removal of stony hearts, infusion of His Spirit, restoration of relationship, and empowerment for obedience, we can overcome the problems we face in life. Again, we can overcome the problems that we are facing or we are facing for long time na po in our life. Through faith and surrender to God's transformative work within us, we can find strength, we can find peace and victory in every circumstance. So gusto kong i-end yung ating pong Bible study sa 5 applications. So napakahalaga na inaaral natin yung Word of God, napapakinggan natin yung verses, na-encourage tayo, na-uplift tayo, pero napakalaga na ina-apply po natin. Dapat merong power, may kapangyarihan yung salita ng Diyos sa buhay po natin. Number 1, embrace spiritual renewal. Katulad ng pagpangako ng Panginoon sa mga Israelita ng bagong puso, we can always seek spiritual renewal through prayer, meditation on scripture, and participation in Christian community. So okay yan na nagpe-pray ka, pinagpe-pray kita, many people are praying for you, okay yon. Then kailangan nagme-meditate ka rin ng scripture. So pwede tayong nagbabasa ng Bible verse or nakikinig ng mga online Bible study like this. Ayan. And then, pwede rin tayong mag-participate sa Christian community. Ibig sabihin, meron kang isang simbahan, local church, na dumadalo ka physically and then doon natutulungan ka rin ng mga Christian community na maipag-pray ka kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay. So by allowing God to transform our hearts, we become more resilient in facing life's challenges with faith and hope. 'Di ba? So yung Panginoon, yung magta-transform sa atin pong puso't kalooban. Pangalawa, remove barriers to growth. Ito, napakahalaga nito. Kailangan practical ka. I-identify mo. I-address mo. Ano ba yung mga stony areas in your heart that hinder your relationship with God and others? Ano ba yung humahad lang sa'yo para hindi makapaglingkod sa Panginoon, para hindi makapagpatuloy sa magandang relasyon sa Panginoon, at para maging maayos din ang relasyon mo sa iyong kapwa? So, merong problema na kailangan mong i-identify para ma-address po natin. Katulad ng seeking forgiveness. Meron ka bang kasalanan na hindi mo pa naihingi ng tawad sa Panginoon or sa mahal mo sa buhay? Ayan. Or meron bang hindi ka pa pinapatawad sa buhay mo? Letting go of bitterness. Ayan. So, dapat nagiging better and better person po tayo through life's challenges. Hindi po tayo nagiging bitter. Dapat we become better person. Or breaking free from unhealthy habits. Ayan. Baka mamaya, hindi ako nakakapag-church kasi napupuyat ako every night, kaka-ML. So dahil doon, yung sa habit mo na maling yun, hindi ka nakakapaglingkod at nakakapagpatuloy sa Panginoon. So as God removes these barriers, you'll experience greater openness to His guidance and strength. Again, i-identify mo. Ikaw yung nakakaalam niyan. Ano ba yung mga stony areas sa puso mo na pumipigil sa'yo para magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon at sa kapwa mo? Pangatlo, lean on the Holy Spirit. So invite the Holy Spirit to guide and empower you daily. Dapat tayo po ay spiritually led. We are led by the Holy Spirit. Hindi tayo led by our own desire, by our own wisdom, by our own ability, or dahil tayo po ay napilit lamang ng ibang tao, na-compel lang tayo, kundi dapat nagpapaguide tayo sa banal na spirito on a daily basis. Cultivate a life of prayer and dependence on God's Spirit, trusting that He will provide wisdom, He will provide comfort, and He will provide courage to navigate difficult circumstances. Di ba, kung merong isang tao kang tatanungin, nahirapan ka sa math,
tatanungin mo yung magaling sa math. Kung di ka marunong sa grammar, magtatanong ka sa grammarian. Kung di ka marunong sa technical, magtatanong ka sa technician. In the same way, kung hindi mo alam kung paano gagawin mo sa buhay mo, kailangan mong tanungin, sino ba yung author ng buhay mo? Sino ba ang nag-create sa atin? Di ba ang ating Panginoon? So, kailangan we invite the Holy Spirit to guide us. Hatayaan natin na empower tayo ng Banal na Espiritu. Tulungan tayo ng Panginoon. I-direct tayo ng Panginoon sa mga bagay na kailangan nating gawin. At dapat patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Point number 4, seek restoration. If there are broken relationships, tandaan mo, or areas of your life in need of healing, hanapin mo yung restoration ng Panginoon. So, again kung may mga broken relationships ka, or may mga area ng buhay mo na kailangan ng kagalingan, isik mo muna yung restoration sa Panginoon. So, this may involve extending forgiveness. Yung mga tao na kailangan mong patawarin, patawarin mo na. Pursuing reconciliation, makipagkasundo ka, or surrendering hurts and disappointments to God. 'Di ba? Bakit siya naka-move on na siya, ako hindi pa rin maka-move on. So, isurrender mo yung kabiguan mo, yung nararamdaman mo, yung disappointment mo sa Panginoon. As you experience His healing touch, you'll find renewed hope and resilience at makakapagpatuloy ka sa ating Panginoon. Point number 5, walk in obedience. So mag-commit ka to living in obedience to God's word and following His leading in every area of your life. So ito, i-take moment mo yung pinagdadaanan mo at this moment na maging close ka sa Panginoon. At sana, after mong maging okay na, still pa rin nagwo-walk ka in obedience to God's word. Ayan. Trust that as you align your actions with His will, He will equip you with the strength and resources needed to overcome obstacles and fulfill His purposes for you. Yan. So, ang Panginoon ang tutulong sa atin. Siya ay magbibigay ng mga pangangailangan natin para patuloy nating mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa ating buhay at mangyari ang magandang layunin niya sa bawat isa po sa atin. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God sa gabing ito. Salamat Panginoon na patuloy niyo po kaming tinuturuan, tinutulungan para ma-overcome yung mga life's challenges. Salamat sa mga salita na aming napakinggan na tunay nga kayo pong mabibigay sa amin ng bagong puso, ng bagong spirito. At alam namin, Lord God, nangyari na ito nung tinanggap ka namin ng Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Kaya Lord, dalangin ko na patuloy kami magtiwala sa inyo, patuloy kaming sumunod sa inyo pong kalooban, O Father God. At sa mga oras na kami nangihina, sa mga oras na kami po'y napapagod, nai-stress, Panginoon God, nalulungkot, umiiyak, Lord, maramdaman namin ang inyong presensya. Maramdaman namin ang inyo pong pagsama. At alam po namin, Lord God, na mahal niyo po ang bawat isa po sa amin, Lord God. At alam namin na kung ano man ang pinagdadaanan po namin, it will come to pass in your perfect time. Ginagamit nyo lang po yung mga situations na ito, na journey namin, Panginoon, upang maging close kami sa inyo at patuloy na maunawaan namin ang nais pong ipagawa sa bawat isa po sa amin, O Father God. At malakaran po namin ito ng buong pagtitiwala at pananampalataya. Kaya Lord, salamat sa gabing ito. Sa inyo, Lord, ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.